Hello mga sisi! Welcome back to my health and beauty tips channel. Isang mabeauting gabi sa ating lahat at nawa po ay nasa mabeauty kayong kalagayan sa mga oras na ito. So, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon sis ay ang alternatibong paraan kung paano tayo makakatulog ng mahimbing, lalo na sa atin na may mga insomnia. Yun, yung mga taong hirap makatulog sa gabi. So, ako po kasi sis ay mayroon talagang insomnia, dati pa. So, umaabot po siya ng isang linggo na hindi ako nakakatulog ng buong magdamag. Ayan. Kaya lang mga sis, kaya ko po naisipan na i-share sa inyo ngayon ang video ito dahil noong mga nakaraang buwan ay talagang na-alarma ako kasi umabot siya ng mahigit isang buwan na hindi na ako nakakatulog. Yan. Na dati ay hanggang isang linggo lang yung pinakahaba niya na hindi ka makatulog. Pero noong mga nakaraan sis ay talagang umabot siya ng mahigit isang buwan. Kaya na-alarma ako sa ganong kondisyon ng aking katawan. So, nagsimula po siya na hindi ako nakatulog May 2. So, May 2 hanggang nakalipas na yung birthday ko ng June 2, ay ganun pa rin. Nung buwan ng June 2 ay nakakatulog ako mga 2 oras, ganyan, 3 oras, mag-uumaga pa, yan. Mag-uumaga pa siya bago ako nakakatulog. Pero kailangan mo pa rin talagang bumangon ng mga alas 8 o alas 7 dahil kailangan mong maggumawa o trumabaho ng mga gawaing bahay, di ba? At may mga alaga po ako dito, mga aso at pusa. Tagadampot ako ng kanilang mga tae sa umaga. Lalo na yung tae ng pusa na pagkabaho-baho. Kasi kung hindi mo dadamputin agad yung mga tae ng pusa, ay talagang lalong masira yung mood mo, sira yung araw mo kapag nakakaamoy ka ng mga tae ng pusa. Kaya ang dami kong mga gagawin dito lang sa loob ng bahay. So, yun na nga po sis, mahigit isang buwan na hindi ako nakatulog dahil sa aking insomnia. At hinahanapan ko po siya talaga ng paraan kung paano ko mapatulog yung aking sarili ng mahimbing. Sinubukan ko ring uminom ng mga vitamins na pampatulog pero waipik. Waipik sa akin yung mga vitamins na pampatulog. So, isip ako ng isip kung ano pa yung mga alternatibong paraan kung paano ako makatulog ng mahimbing. Kasi pag wala ka talagang tulog, ang hirap. Talagang wala ka namang hindi ka nai-stress doon sa iba pong mga pinagdaanan sa buhay, ibang mga problema o iba pong mga pangangailangan sa buhay. Hindi nga ako nai-stress. Nai-stress naman ako dito sa kapag hindi ka na nakakatulog lalo na kapag humigit na ng isang buwan, di ba? So, alam naman natin mga sis na isa rin po sa napakahalaga sa ating katawan or sa ating kalusugan ang sapat na tulog. Tama ba? So, mahalaga po sa ating katawan, sa ating kagandahan, ang sapat na tulog. Kasi kapag wala kang sapat na tulog, yung mukha mo haggard, wala ka sa mood, parang laging mainit ang ulo mo, gusto mo makipag-away, gusto mo sa utak mo lang parang gusto mo makipag-away. Ganun yung na-experience ko kapag hindi ka nakakatulog ng ilang gabi, di ba? Mabuti na lang kasi nasa Panginoon tayo, at least na kukontrol po natin yung ating mga emosyon, yung ating mga nararamdaman. So, naitatago natin yung ating mga emosyon at mga nararamdaman. Nakukontrol natin. Yan ang kagandahan kapag nasa Panginoon tayo. So, yun na nga po sis, talagang hinahanapan ko siya ng paraan kung ano pa yung mga alternatibong paraan kung paano ako makakatulog. Baka abutin pa ako ng 2 buwan, wala pa akong tulog. Ay, naalala ko po pala, ang ganitong sakit na, ayun,
kapag umaabot na raw sa isang buwan or higit pa yung insomnia mo, ang tawag daw dito ay chronic insomnia. So malala na. Biro mo, mayroong gano'n akong sakit. Malalang insomnia. Diba? Pero hindi naman ako takot na mamatay. Ayun. So, sa kakapanalangin at kakaisip, kakahanap ng mga alternatibong paraan kung paano makakatulog. So, isinubukan ko po ngayon ang mag-exercise. Kasi sabi nila, pag napagod ka, ay magiging masarap ang tulog. Diba? So, bago pumasok ang July, sinubukan ko nga po ang mag-exercise. So, ayun po ang aking ginawa. So, yung exercise na ito na ginawa ko, dito po ako nakakatulog ngayon ng mahimbing. Dito po ako nakakatulog ng masarap sa gabi. Minsan nga, napapaaga pa ang tulog, minsan nakakatulog ng tanghali. So, ito yung isi-share ko po sa inyo, itong exercise na ito na ginawa ko para makatulog po ako ng masarap. Lalong-lalo na po mga sis, sa mga katulad po natin or baka kayo ay mayroon din mga insomnia na hindi nakakatulog ng ilang linggo. So, subukan nyo po mag-exercise. Maraming klase ng exercise na pwede natin gamitin na kung saan pagpapawisan yung ating mga katawan, di ba? Ang sarap sa pakiramdam, maginhawa sa pakiramdam, fresh sa pakiramdam kapag tayo po ay pinapawisan. So, sa aking karanasan, parang kailangan po mailabas talaga yung toxic sa ating mga katawan sa pamagitan ng ating pagpapawis. Kasi baka ito yung mga dahilan kung bakit umaabot ng isang buwan at nagpapabigat sa ating katawan yung mga toxic sa katawan natin. Kaya kailangan po talaga mailabas po natin yung mga toxic na to sa katawan natin sa pamagitan ng pag-exercise. So, dito na nga po natuklasan ko sa pag-exercise ko at nung na lumabas yung mga toxic sa katawan ko ay doon na po nag-start na sumarap yung aking pagtulog sa gabi. So, tulad nga po ng aking nabanggit mga sis, iba-iba yung pwede natin gamitin na pang-exercise sa ating katawan kung saan doon tayo mapagpapawisan. Pero I suggest po na yung pipiliin nyo pong mga exercise na gagawin nyo ay yung double purpose. Hindi lamang makatulog ka ng mahimbing, kundi yung meron ka pang gustong mapaganda sa iyong party ng iyong katawan. Yun. Mayroon ka pang gustong mapaganda sa party ng iyong katawan. For example po, gusto po natin ang matanggal yung mga laylay ng ng ating mga braso, di ba? So, ang gagawin niyo pong exercise ay yung pampaliit or yung pampasiksi ng ating mga braso. Di ba tayo mga kababaihan, lalo na pang tayo po ay nakaranas ng mga anak, ay may mga balat na lumalawit dito. Ang tawag dito, fluffy ba ang tawag dito? So, may mga fluffy tayo na kapag kumakaway tayo ng ganun, ay umaalog-alog. Yun, umaalog-alog. So, kung gusto po natin matanggal po yan, yun po ang gagawin natin exercise para double purpose. Hindi lamang ikaw makatulog ng masarap, ay sexy pa yung ating mga braso. So, yun po yung pipiliin yung mga pang-exercise na gagawin ninyo sa inyong mga sarili. Or kaya naman, ang gagawin nyo pong pang-exercise ay yung pampaliit ng baywang, yun, pampalaki ng puwet, ayun. Or pampa-sexy or pampaliit ng hita. So, depende sa'yo po yan kung alin yung party ng katawan nyo ang gusto nyong pagandahin sa katawan. So, yun ang pipiliin nyo pong exercise na gagawin nyo po araw-araw. So, yan po yung aking ginagawa. So, dahil gusto ko pong gumanda yung aking braso, lumiit, or sumiksi yung aking braso, kaya ang ginamit ko pong pang-exercise ay pampaliit ng braso. So, nakatulog na ako ng masarap sa gabi, ay lumiliit pa yung aking mga braso at
natatanggal pa yung mga toxic sa aking katawan sa pamamagitan ng aking pagpapawis. So, ngayon po mga sis, isi-share ko po sa inyo or i-demo ko po sa inyo kung ano yung exercise na ginagawa ko tuwing umaga or so ginagawa ko sa umaga or sa hapon. Kung hindi po ako nakapag-exercise sa umaga, sa hapon ko po siya ginagawa. So, mga alas 4 or mga alas 5 ng hapon. So, yan po. Basta araw-araw ko po siya ginagawa na. Kahit nakakatulog na ako ng mahimbing, ay ginagawa ko pa rin siya ng araw-araw dahil gusto ko nga po mapaliit yung aking braso. Yun, mapasexy yung braso ko. So, yun po yun. So, ngayon, i-demo ko po sa inyo kung ano tong klaseng exercise na ginagawa ko para mapasarap yung aking tulog at the same time ay lumiit yung aking mga braso. So, dagdag tips ko lang po sa inyo mga sis, bago nyo po gagawin yung inyong mga pag-exercise tuwing umaga, mas maganda po kung kayo po ay nakaligo na. So, mas masarap lalong pagpapawisan kapag ikaw ay bagong ligo or galing sa ligo. Tuwing umaga po yun. At kung mayroon din lang naman kayong mas magandang lugar na pwede nyo pag-exercisean at yung sinisikatan ng araw sa umaga, mas maganda po kung sa labas gagawin yung inyo pong pag-exercise sa umaga, yung nasisikatan ng araw ng mga alas 6 or alas 7 ng umaga. Mas lalong masarap na gagawin po natin yung ganong exercise dahil di ba ang sikat ng araw sa umaga ay vitamin D yan. So may vitamins pa po yan na pumapasok sa ating mga katawan kapag tayo po ay nasisikatan ng araw sa umaga. Kaya habang ikaw ay nag-exercise, ay kung mayroon din lang naman kayong lugar na kung saan may magandang lugar kayo na nasisikatan ng araw, dito kasi sa amin ay wala. Puro bahay yung paligid. Tapat, likod, left and side, back and front, may mga bahay. Kaya wala pong pwedeng pagpupwestuhan na exercise tuwing umaga. Mas masarap nga kung may sikat pa ng araw sa umaga. So, yun po yung gagawin natin. Unang-una. Pangalawa sis ay ipupusod natin yung ating mga buhok, yun, ng ganito para fresh yung ating mga batok. Masarap sa pakiramdam habang ikaw ay nag-exercise nang nagiginhawahan yung ating mga batok. Yun. At huwag po natin kakalimutan din sa ating pag-exercise dahil pagpapawisan tayo niyan, ay huwag niyo pong kakalimutan na lagi kayong may katabi na face towel or yung mahabang face towel na malambot. Ito malambot to. Para pangpunas ng ating mga, anong tawag nito? Pawis. Kaya, mas maganda nga kung mas mahaba dito para mapunasan natin ng ganon yung ating mga pawis sa likod. Diba? So, huwag niyo pong kakalimutan na laging may katabi kayo na face towel para sa inyong pagpupunas ng pawis. And, huwag niyo rin pong kakalimutan na magtabi kayo sa inyong pag-exercise ng tubig. Mahalaga po yan. Ang sabi nga po ng mga doctors ay kailangan uminom tayo ng tubig ng 8 hanggang 12 basong tubig araw-araw. Mas masarap uminom kapag pinagpawisan ka. Kaya sa pag-exercise mo, huwag mong kalimutan na may katabi kang tubig dahil pagpapawisan ka talaga. So, kapag alam mo sa sarili mo na pinapawisan ka, inom ka ng tubig para mapalitan ng tubig yung mga inilabas pamagitan ng pagpapawis. So, kaya kailangan may tubig ang katabi habang ikaw ay nag-exercise. At tsaka mga sis, pag kayo po ay nag-exercise, huwag kayong tumapat sa electric fan. Hindi mailalabas ng maayos yung pawis natin kapag tumatapat tayo sa electric fan. Kaya dapat malayo tayo sa electric fan habang nag-exercise po tayo. And last mga sis ay yung damit na gagamitin po natin, kung maaari nga lang ay sando. Sando na malambot or cotton,
para yung maginhawa sa ating katawan habang tayo po ay nag-exercise. At ang gagamitin po nating pants ay pwedeng leggings or yung ginagamit talaga na pang-exercise na kung saan na nai-stretch yung tela. So, yun yung gagamitin nating isuot kapag tayo po ay nag-exercise. Huwag naman yung nakamaong kayo. Diba? Ako lang ang magsusuot ng ganito habang dinidemo ko sa inyo. Pero pag ako lang mag-isa, nagsasando talaga ako. So, ngayon lang ako na nagsuot ng ganito. Kasi, may mga tao po kasi na kapag nakikita akong medyo nakikita yung dibdib ko at medyo nakikita yung tiyan ko, ay katakot-takot at malaking issue na ginagawa sa akin. So, kaya kailangan ko magsuot ng ganito. Pero pag nag-exercise ako, dahil dito lang naman sa bahay, sa loob ng bahay, nakasando lang talaga ako na yung maiksi na sando, yung hayahay sa pakiramdam natin. Cotton na sando, para yung pawis natin ay mas masipsip nung ating sando na sinusuot. So, yun yung mga dapat nating isuot kapag tayo po ay nag-exercise. Kaya sisimulan ko na po na i-demo sa inyo kung ano yung exercise na ginagawa ko, kung paano ako nakatulog ng mahimbing. Ang unang-una po nating gagawin mga sis ay yung exercise para sa ating mga liig. So, nakakatulong po ang exercise na ito, lalo na kapag tayo po ay nangangala yung liig natin mula sa pagkakatulog. Di ba minsan, kapag tayo po ay galing sa tulog, nangangala yung liig natin, parang may mga sumasakit sa nalitid sa ating mga liig. So, maganda po, nakakatulong po ang ganitong klase ng exercise, yung pag-ikot ng ating mga liig na pag-ganon. So, gagawin po natin yan. So, example po, imuka po natin ng konti yung ating dalawang binte. Lagay po natin yung ating mga kamay sa ating mga baywang. At paikutin po natin ng pagganon yung ating mga liig. So, bibilangan po natin ng 1 to 16. At pagganon, pabalik. Yun. So, simulan po natin. Ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, kailangan, yung liig lang talaga, ang paikutin mo. Huwag mong isama yung katawan mo sa pag-ikot ng liig. Yung liig lang natin ang paikutin talaga natin. So, pangalawang exercise natin ay hands sideward. Ayan. Hands sideward ang tawag dyan, di ba? At ang gagawin po natin, mga sis, ay paikutin natin paharap ng 1 to 20. Oh, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. At paikutin natin siya pabalik, pabackward. Pabackward yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. At ang pangatlong exercise na gagawin po natin ay naka-hand sideward ulit. Pero ang gagawin nito ay yung igaganon lang natin. Parang lumilipad tayo na yung hindi nakakalipad ng gusto. So, yan po ang gagawin natin pangatlo. Naka-hand sideward. And igalaw po natin yung ating mga... At igalaw po natin ng 1 to 20 ulit. So, ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yun. So, pag ganun-ganun lang po siya mga sis. So, ang ano po nito, ang good
benefits po nito ay, yun na nga, lumiliit yung ating mga braso. So, ang ganitong klaseng exercise, dito po kasi natin mararamdaman yung sakit, dito natin mararamdaman yung sakit at pangangalay. So, ibig lang sabihin dito mga sis ay umepekto yung ating exercise na naliliit talaga yung ating mga braso. Kasi nandito yung bigat, nandito yung ngalay at sakit. So, yung pang-apat po natin exercise mga sis ay ganun ulit, pang hand sideward. Yan, hand sideward. And, ganun lang natin, pabalik, pag ganun, pag ganyan, pag ganun, pag ganyan. So, ang bilang nito ay 1 to 20 ulit. So, subukan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ang panglimang exercise po natin, naka-hand sideward ulit. Pero ang gagawin natin ay igaganon lang, din sa harap. 1, 2, ganyan. So, susubukan po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ang pang-anim po natin na exercise mga sis ay naka-hand sideward pa rin po tayo na ganyan. And then, itaas lang natin pababa, taas baba, taas baba, taas baba. Subukan po natin. Hand sideward and taas baba, taas baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Diba napaka-simpleng exercise lang po yan? So, ang maganda po dito mga sis ay sa ating pong pag-exercise ay pinagpapawisan tayo, mailalabas yung mga tuksik sa katawan po natin. And then dadaloy ng maganda yung ating mga dugo sa ating mga kaugatan. Ayan, sa ating mga ugat. So, makakadaloy, matatanggal yung mga bara-bara sa ating mga ugat sa pamamagitan ng ating pag-exercise. So, yun yung 6 na exercise na gagawin po natin nang nakatayo tayo. Pero mayroon po tayong 4 din na exercise na gagawin nang tayo po ay nasa lapag o nasa sahig. So, 4 na exercise sa sahig, 6 na exercise na nakatayo. So, ididimo ko po sa inyo kung anong klaseng exercise yung nasa sahig po tayo. Pero, kailangan gagamit po kayo ng sapin. Dahil, pag hindi kayo gagamit ng sapin na malambot, ay masakit po rito. Masakit. At nasubukan ko na po yan mga sis, kaya makinig kayo sa akin. So, makinig po kayo sa akin dahil masakit talaga yan. Experience ko po yan, lalo na pag bagong-bago pa lang tayo nagsisimula ng ating pag-exercise doon sa sahig. So, masakit po dito at nangingitim nga po dito hanggang ngayon maitim pa rin. Pero may pasak dito maitim dahil po yun sa bigat natin. So, nagkakaroon po tayo ng pasa yung ating mga siko at nangingitim po siya. Kaya kailangan po natin yung magandang sapin na malambot kapag ginagawa po natin yung 4 na exercise sa nasa sahig gagawin. So, yung 4 po na exercise na gagawin po natin sa sahig ay ang good benefits pa rin nito ay pampaliit siya ng ating mga braso.
Kailangan po natin na sapinan yung sahig ng malambot na banig or anumang klaseng pangsapin nyo, basta malambot siya, hindi makapal. So, ang unang-una pong exercise na gagawin po natin dito sa sahig ay ano po tayo? Yung, tingnan niyo po yung braso ko. So, nakaganyan po siya sa lapag, sa sahig. Ayan yung, ayan. Kaya nakaganyan sa sahig. Nakaganyan po siya, and then, ibaba lang natin yung ating bandang puwit pababa. Baba natin ang galon. And then, iangat. Baba. Angat. Baba. So, bibilang po tayo ng 1 to 20 sa exercise na ito. Di ko alam ang tawag dito kung anong klaseng exercise to. Basta exercise. So, subukan po natin gawin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapag nagsisimula pa lang po tayo, talagang nahihirapan tayo. Kaya, hindi natin madidiretso ng hanggang 20 yung bilang. Kaya, pwede naman tayong tumigil ng bilang hanggang 1 to 10. Yan. Titigil tayo, magpahinga lang tayo ng konti. And then, itutuloy ulit natin kapag medyo nakapahinga ka na ng konti. Itutuloy natin. 10 na tayo, di ba? So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yun. Ang hirap po nito, guys. Ang bigat sa katawan. Kapag may mga toxic pala tayo sa katawan natin, mabigat yung ating katawan. At na-experience ko po ito dito sa exercise na ito. Kasi nung mga unang araw, pangalawang araw, ang bigat talaga. Hindi ko maabot yung 20. Pero nung pangatlo, pang-apat, pang-limang araw, gumaan na yung katawan ko kasi ilang araw na akong pinagpapawisan sa ganitong exercise. So, nailabas na yung mga toxic, di ba? Kaya, magaan na po siya. Samantalang dati, guys, ay dati mga sis, hindi ko hindi ko sumunod lang. Ganyan. Sobrang hirap. So, pag nakaano ka na, naka-apat pataas, magaan na yung iyong katawan. Kasi, lumabas na yung mga toxic sa katawan natin. So, pinagpapawisan tayo, doon lumalabas yung mga toxic. Kaya kailangan, pag pinapawisan tayo, ay iinom tayo ng tubig. Huwag na huwag yung malamig, mga sis. Huwag yung malamig na tubig. So, ang pangalawang exercise naman na gagawin natin ay nakaganyan yung ating kamay at nakaangat yung ating mga paa sa likod. So, nakaganyan. Ayan. Tingnan niyo pong maigi. Nakaganyan. At ang gagawin po natin, ibaba po natin yung ating dibdib sa sahig. Nakaganon. Yan. Ganyan lang. So, subukan po natin. 1 to 20 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
siyang gawin mga sis. Pero sabi ko nga, kanina, mula pang 4 na araw hanggang pataas, gagaan na yung pakiramdam mo habang nag-exercise ka din dito. Yung pangatlong gagawin naman po natin ay nakaganyan po tayo mga sis. Yung ating mga kamay nakalagay sa ating mga gilid. Nakalagay sa gilid tapos nakaganyan tayo. At iangat po natin yung ating mga puwit na pag ganon. Ayan, nag-gets ba? Nag-gets nyo ba? Hirap na ako dito kaya dapat matutunan natin to. So, pag ganyan, baba, ganyan, taas, baba, taas, baba. So, nandito pa rin yung, maramdaman pa rin natin dito yung bigat ng puwersa. Kasi ito nga yung pinapaliit natin. Kaya ito palagi ang nakakaramdam dito ng bigat ng puwersa ng ating katawan. Kasi ito nga po yung ating pinapaliit. At tulad po nito, so, nandito yung bigat na ang puwersa ng katawan natin. So, subukan po natin gawin. 1 to 20 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Ayan. Siya nga pala sis, hindi lamang pampaliit ito ng braso, yung ganitong klase ng exercise, kundi pampaliit din po ng baywang. Kaya marami pong magandang benepisyo yung ganitong klase ng exercise. So, yun yung pangatlong exercise natin habang nandito tayo sa sahig. At ang pang-apat na exercise po natin mga sis, ay nakadapa ulit tayo. Katulad ng una nating ginawa kanina, nakaganyan, and then baba lang ng konti yung puwet natin. Ibaba ng konti yung puwet natin para yung pwersa ng ating katawan ay maramdaman ng ating mga braso. Ayan. At bibilang po tayo ng 120 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yun lang po yung apat na exercise na nasa sahig. So, sasarap ang tulog mo nito pag ginagawa mo to. So, tuloy-tuloy lang. Hanggat hindi mo na-achieve yung sexy braso, anong tawag dito? Yung maliit, papalitin yung braso, huwag mong titigilan. Kapag na-achieve mo na yung liit ng braso, so saka ka magpahinga-hinga, di ba? Pahinga ka ng ilang araw. Pero dapat gawin natin to tuloy-tuloy ng isang buwan. Isang buwan natin to tuloy-tuloy na gagawin araw-araw. Kung hindi ka ba naman makatulog ng mahimbing yan, di ba? Alam niyo, mga sis, yung ginagawa po natin yung exercise natin dito, yung mga padapa, higa, di ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag pinapawisan ka, tulad nyo naman pinapawisan ako. Sarap ng pakiramdam kasi parang nailabas lahat ng mga toxic sa katawan mo. And then, kaya sasarap yung tulog mo. Sasarap pala ang tulog mo kapag nailalabas yung mga toxic sa ating mga
katawan. So, yan po mga sis, yung ating alternative na paraan kung paano tayo makakatulog ng mahimbing kapag tayo po ay inaatake ng insomnia. Bukod sa makakatulog ka na ng mahimbing, gaganda pa at lulusog pa ang iyong katawan. Kaya huwag nating katatamaran ang pag-exercise. So, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, kayo ang pipili ng klase ng exercise na double purpose na hindi lamang pagpapawisan ka, hindi lamang dadaloy ng magandang dugo mo, kundi yung mapapaganda pa, yung kung ano yung gusto mong mapaganda na ibang parte ng iyong katawan. Katulad ko nga, gusto kong gumanda yung aking braso, so itong klase na exercise yung ginagawa ko. So, yung kung mga sis na mayroon po kayo napulot doon sa aking binabahagi sa inyo na alternatibong paraan kung paano tayo makakatulog ng mahimbing at the same time gaganda pa tayo at ang ating katawan. Maraming salamat at magkita-kita tayo next week o sa mga susunod na araw. Stay healthy and beauty. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!